primary commercial street in Batanes. So, meron kasi mga isolated 5 more municipalities which is about 8 kilometers apart, no, away from here. Parang ito na yung pinaka-divisoria namin. So, noong kapanahunan, once na pumunta kami ng Basyo, malamang Christmas ito para bumili po ng mga panregalo. Dahil sa southern part communities natin, wala po tayong masyado mabibilhan. So, seemingly, napakasimple ng ating mga stores dito. Parang sari-sari stores lang kung galing tayo ng NCR. Pero for us, lalo na yung mga locals na hindi pa na makakapunta sa Maynila, malalaking establishment na po ito para sa kanila. Southern Batan area natin, madadaanan po natin yung 3 munisipyo dito which is Manatao, Uyugan, and Ibana. So meron tayong circumferential road starting po sa Manatao na kung saan hindi na po natin mababalikan yung mga napuntahan natin. So main highlight ng ating Southern Batan tour will be the Malboro Hill. Okay. And of course, meron tayong Munsong viewpoint sa yung Honesty, nandito po yung Honesty. And one of the oldest house in Batanes, which is House of the Height. So meron tayong babaybayin mga at least mga 39 kilometers. Ito yung pinakamalawak na tour sa 3 itinerary natin sa Batanes. Meron kasi tayong usually Northern Batan Tour, Southern Batan Tour, and Sabtang Tour. Hindi na kayo makapagsabtang eh. Science naman. Meron pa kayong dahilan para makalimutan. Oo. Oo, kasi alam niyo po, hindi kompleto yung salita. But anyway, ang Sabtang naman kasi ang highlights niya is the Ibana traditional house. Ang mga stone houses dahil most likely na-preserve po natin dyan yung mga Ibana traditional house. Napaka-isolated kasi niya. So, even though kahit hindi tayo nakapunta doon, let's enjoy mamaya yung one of the oldest house in Batanes, that is a traditional house. Pwede nyo rin yung kasunin yan. And maging pag-a-act po ako, kunywaring photographer nyo. Okay. Okay. So, first side will be the Chawaki Winddeck. And the question of the house, sir, are you going to graduate? Ako. Yes, let's do that. And healthy po tayo sa bakan. So, na magbubuntahan. Kaya later on, kapag halimbawa, magugulan siya, nandun tayo sa Chawaki Winddeck, siguro balikan na lang natin yung pagka, kasi babalikan naman natin yun, hindi pa siya makataw eh. Okay. Mauna na tayo dun sa simbahan. Sige sa po. close na din naman siya, indoor naman siya. Okay. So this is our Apocor, or National Power Corporation, that sustains the 24/7 power natin dito sa Batan Island. Even dun sa dalawang island municipality natin, which is Sabtang and Itbayan, they also have their own power plant. Yun nga lang, nagre-rely po tayo sa diesel power engines. Katulad nito, sunod-sunod yung sama ng panahon at medyo malaki yung paalam dito sa Baliktang Channel, hindi ko talaga nakakapagdala ng diesel yung ating mga kargo para masupla yung need ng mga makina. So sometimes they cut it into 12 hours until mawala po yung kanilang reserve na crudo. Yan lang yung problema natin. Although we have a natural or yung renewable power resource dahil ika nga, tinatawag din po nila na home of the winds ng Batanes. Since napakarami natin natin dito. Yun nga lang sa sobrang lakas ng hangin natin, masisira ng tulong natin na wind turbines. Okay, so hindi kakayanin talaga. Hindi talaga lalo na kapag bagyo. Siguro napunta kayo dun sa Lighthouse, Paso Lighthouse. Meron po doon, meron tayong wind turbine doon. Kaso nga lang
condition was dated 500-580. Hopefully sana nakwento rin sa inyo ni Kuya Lando ito. Liquid na yan. Ano naman ito na dito? Timban? Ugat pa naman ang tao. Ano? Ulan. Yun kasi yung daan natin eh, yung may ulan naman. Pero sa daan umbrella ayaw mo yan. Sakto ako na may kasama nyo kahit rainy siya, sunny pa rin. Hindi lang ang habit daw. Yung mga bangkang ganyan po, hanggang saan po ang biyahe lang yan? Actually, kahit papuntang Itbayat or dun sa mga northern part islands, isolated islands natin, nakakapunta yan dyan. Yun nga lang mabagal siya, ma'am. Pero ang design kasi ng boat namin dito sa Batanes is to really withstand and play with the big waves. Hindi siya basta-basta tumatakop. Unlike kasi kapag wala kayo masyado makikitang may cottage dito. Ang maalat kasi sa Batanes once na nagkaroon tayo ng or napatid yung isa niyang patid, matataog na po yan. Ito po talagang lalaro lang siya sa alon. Yung mga ibatan talaga, sanay na po sila by their experience. Hindi po sila natatakot dahil alam po nila kung ano yung gagawin nila. Ito naman is an isolated barangay of Basco, which is approximately 2.5 kilometers. Barangay Chonarian. Ang dami natin mga accommodation dito, but sad to say, kapag ka nandito ka, medyo mahirap kusina dito. Parang dito yung lantian. Yeah, dito sa kabila. Doon, kabila. Although may mga ano naman sila, may mga starting sila, pero yung signal talaga kapag tatawag ka ng mga hero, hindi ka talaga makakakonect. Covered kasi siya ng mga malalaking bundok. At ito yung pinakamasarap na kapian sa Batanes. Batanes, Little Buffet. O saan po sila? Makati po. Okay. So bukas na po, balita ko po, ikakasal na yun. Opo, tomorrow. Advance congratulations po. Thank you. Sana hindi mauna po bukas. Ayan, Ay! nag-aalay po ako ng itlog. Yan yung mga boat natin, yung katulad nyo na, diba? Gawa na po sa fiberglass. Yung traditional way natin ng paggawa ng boat, gamit ang kahoy na wala na po yan. Since ang Batanes is a protected landscape and seascape, lahat po, napakaraming bawat na gawin dito na nakakasira po ng pagkakas. Kaya hanggang ngayon, at napapansin nyo, preserve to preserve po ang aming lugar. So mainly ang Batanes, ang offer po namin is the nature itself. Napakaganda kasi ng Batanes at napro-protect na natin. Ito yung tinatawag natin sustainable ecotourism. At siyempre, nakikinatan yung mga locals as well, naiingatan natin yung kapaligiran. At hindi lang po yan yung pinagmamalaki ng Batanes. Ito din po yung galian or the values of the Batanes. Ibang-iba talaga sa values ng ibang kababayan natin. That's why tinagurian na siyempre, nandito yung mga honest people dahil we have the honesty store later on. At hanggang ngayon, kaugalian namin magbenta ng mga gulay-gulay namin or anything na pwede mong ilabas, lagay mo lang sa upuan, lagay mo lang siya ng tag price. Pagbalik mo po, pera na yun nandun. Wala na yung item. Diba? So, sana hindi wala yung ganun kaugalian. So, walang tambay, everybody works, nakakanaya. Kapag walang tambay ka dito. So, kami kasi, this is not a permanent job for us. So, halimbawa, katulad nito din season, kapag wala kaming tour, nagiging mangingisda kami, nagiging construction worker kami, nagiging farmer kami, everything. We should be very flexible in terms of work para masustain po natin yung kailangan natin pag-iyakan natin pamilya, diba? So, hindi katulad sa ibang lugar na pagkatapos mo sa trabaho mo, uwi ka na tapos magpapahinga, tapos yun na. Kami po dito, ako, ipapagawa po ba kayo sa bahay ko? At meron po ako. Diba? Pwede yung ganun eh. At napaka halaga niya dahil siyempre, invest na
magbabayad ka pa, gawin mo na lang. Kaya mo naman gawin. That is Mount Hiraya. I think that is the highest peak here in Batanes. It's approximately or exactly 1,009 meters above sea level. Hikeable po yan. Starting from that point hanggang makakataw ko yan. Para siyang hahasin na at dati hindi po ganito ka-wide yan ha. Talagang one way lang siya. Nagkaroon lang po ng wide dito. Para makakabalik niya or two way makakabalik siya. Ito yung Chawami Index. Kaya na siguro pa na. Kaya ba? Kaya. Hindi mo nga ba po dyan? Dito po sa stairs, pwede po but take extra precaution po.